Hello mga mare! For today's video, itong request naman ni Maring Jasmine yung itatry natin. Itatry ko nga to sa abot ng aking makakaya at sana magustuhan nyo. Una nga natin gagawin, magbe-base tayo ng number 31 ng macaron or kahit anong light brown na meron kayo. Isang coat nga lang ginawa ko dyan mga mare kasi pigmented naman to. At etong number 26 ng macaron yung gagamitin natin para dun sa color blue niya. Ito nga yung gagamitin kong pang ombre mga mare, yung sponge. Para makita nyo rin kung paano yung mag-ombre ng mano-mano. Pwede rin tayong gumamit yung bilog na brush. Nakalimutan ko yung tawag doon, yung may hawakan. Lalagyan nyo nga lang yan ng konti mga mare. Huwag yung damihan kasi sisip-sipin lang din yan ng sponge. Hindi nga rin maganda kapag masyadong marami dahil ganyan yung kalalabasan niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga mare, magbabawas tayo dun sa mga part na walang gel polish. At ayan nga kung makikita nyo yung iba medyo nabubura. Binabawasan ko nga yun mga mare. Sa pag-ombre naman dito mga mare, kahit hindi naman masyadong perfect yung pagkakagawa nyo, mag-focus na nga lang kayo dyan sa may transition sa ibabaw, yung mag-fade siya. Meron nga akong airbrush mga mare, pero alam ko namang hindi lahat sa inyo merong airbrush, kaya ito na lang yung gagamitin ko. At pag okay na mga mare, i-cure nyo na. At eto, magsi-second layer na nga tayo. Eto nga lang mga mare, ang mahirap sa sponge, ilang beses kayo mag-uulit-ulit. Pero sa pagkukure mga mare, kahit 15 to 20 seconds lang, okay na yan. Ang technique nga dyan mga mare, habang nagkukure si client sa kabila, dut-dutan nyo na yung isang kamay ni client. Vice versa nga lang yung gagawin nyo mga mare para mas mabilis. Pero mas mahirap yung ganitong technique kapag light color yung pinang-ombre nyo mga mare. At eto na nga, magta-third layer na nga tayo mga mare. Sa baba na nga tayo magpo-focus niyan. Kakapalan na nga lang natin ng konti yan. At pag napapansin nyo nga na hindi na siya tumitinta, dagdagan nyo na yung gel nyo. Konti nga lang ilagay nyo mga mare dahil malapit na rin naman yung matapos. Pero kung okay na sa inyo yung ganyang kulay mga mare, okay lang kahit hindi nyo napatungan. Kasi mamaya ipapatungan din natin yan ng Milky White. At dahil nga nakulangan ako dito sa baba mga mare, dinagdagan ko pa rin pang-apat na layer na to. Basta mga mare, okay lang kahit hindi ganun ka-perfect yung pagkaka-ombre nyo dito ha. Huwag kayong ma-pressure dahil lalagyan din naman natin ng design to. Hayaan nyo sa susunod, gagawa ako ng video ng airbrush para makita nyo kung paano siya mag-work at makapag-desisyon kayo kung bibili kayo o hindi. Dahil isa nga rin yung airbrush mga mare sa pampadali ng buhay natin lalo sa pag-ombre. At ito na nga siya mga mare, nung na-cure na natin, maglalagay na nga tayo ng Milky White. Itong macaron pa nga rin yung gagamitin natin mga mare. Number 1 nga siya dito. Buti na nga lang talaga yung request ng kumare natin ay meron akong mga gamit dito. At eto na nga mga mare, lalagyan na nga natin ng Milky White. Sasakupin nyo nga lang yung color blue na yan. Huwag nyo na paabutin dun sa base natin dahil hindi rin naman yan makikita. Kayo mga mare, nagtry na ba kayo ng iba't ibang design? Nasusubukan nyo ba yung mga ina-upload natin? At eto na nga mga mare, nalagyan na natin at kukuha tayo ng top coat. Hindi nyo i-cure yung Milky White mga mare ha. Dito ko na nga lang siya ulit ilalagay mga mare, tapos kukuha kayo ng dating tool. Ayan nga yung ipangdadat natin para dun sa mga bubble effect niya. At eto mga mare, hirap na naman nga ako mag-focus. Ganito nga yung mangyayari dyan mga mare, pagka dinat nyo, unti-unti nyo lang siyang lalagyan ng magkakatabi. At parang kulang nga tong Milky White na nilagay ko. O diba, nakuha na natin yung bubbles niya. Kaso nga lang mga mare, nagka-problema nga ako dito habang naglalagay ako ng mga bubbles. Napansin ko nga na pag matagal ka maglagay, nahuhulas nga yung bubbles niya, tumutulo siya, kaya nawawala siya sa formation na bilog. O, tignan nyo mga mare, unti-unti na nga siyang bumababa at pagkatapos nga niyan, hinintay ko para makita ko kung gaano siya kababa at ganyan nga nangyari mga mare. Diyos me talaga, kaya inulit ko mga mare, binura ko ulit yan. Buti na lang talaga dito sa gel polish, pwede tayong magbura ng mga design. Hanggat nga hindi pa natin nakukure yan, pwede tayong magpaulit-ulit. At eto mga mare, sa pangalawang pagkakataon nga, dinamihan ko na nga yung Milky White para kitang-kita yung bubble effect natin. Kasi kung napansin nyo kanina, hindi siya ganun ka-visible kasi konti lang yung Milky White niya. At pagkatapos nga niyan mga mare, eto mag-uumpisa na ulit tayo sa top coat. At eto mga mare, ulit na naman tayo pero okay lang yan. At least natuto tayo dun sa una natin pagkakamali. O diba mga mare, mas visible na siya. Kitang-kita na yung pagka-bubbles niya. Pero mga mare, pag kayo nagagawa, damihan nyo yung top coat nyo kasi ang kukunti lang ng mga nakukuha ko dito. Tignan nyo, hindi nga siya masyadong lumalapat. Nakalimutan ko nga rin kasi magdagdag ng top coat dyan sa pinagkukuhanan ko. Hindi ko na nga rin binalak dahil baka mamaya magtulo-tulo na naman sila. Kaya chinaga ko na lang yan kung ano yung mga nasasandok ko dyan. At ayan na nga siya mga mare, kitang-kita na yung bubble effect niya. Napansin ko nga rin parang mas okay siguro kung mas dark na blue yung ginamit ko dito. Pero okay na siguro yan mga mare. Ang mahalaga nakita nyo kung paano natin siya ginawa. At pagkatapos kong i-cure mga mare, pinag-iisipan ko kung lalagyan ko ng glitters. Wala kasi ako nung pang-design yung katulad dun sa kinoment nung kumare natin. Meron nga nabibili nun yung parang top coat na may batik-batik. At dahil nga mga mare, ito yung malapit sa akin kaya ito yung nadampot ko. Pwede na siguro
siguro to. Pasensya na kayo mga mare pero mas okay siguro kung mas maliliit na glitters yung ginamit dito. At ayan mga mare, idadrag nyo nga lang siya pababa. Pagsamahin nyo nga lang sila ng blue katulad ng pagsasama nyo ng asawa nyo. Char! At pagka-cure nga nyan mga mare, naglagay na ako ng pandikit dyan. Yung solid gel lang yung gamit ko dyan. Pwede naman kayong gumamit ng rhinestone glue. Nilagay ko na nga yung mga starfish niya yan, tsaka yung mga shell. Parang mali nga talaga ako ng desisyon na malalaking glitters yung nilagay ko dahil hindi nga masyadong kita yung mga starfish natin at tsaka yung mga shell. Pero okay na siguro yan mga mare. Mukha naman siyang may buhangin, diba? At eto na nga mare yung design natin. Pasensya na po kayo. Hanggang dito lang yung nakayanan ko. Ngayon ko lang din naman ginawa tong design na to pero matagal ko nang gustong gawin to. Sinubukan ko nga ilagay sa gitna kaso masyadong malaki kaya binalik ko na lang sa thumb ko. Diba mga mare? Ito na ang final result. Ang ganda niya. Pwede siyang isama sa mermaid design. Grabe, mukhang swimming na talaga to si Maring Jasmine. Charis! Salamat mga mare. Sana nagustuhan nyo.